Laging sinasabi ng China, mga tol, ayaw daw nila ng gulo. Ayaw daw nila ng gera. Ang gusto daw nila is mapayapang resolusyon, mapayapang pakikipag-usap para matapos at ma-de-escalate, mga tol, ang mga pangyayari dito sa West Philippine Sea. At ang lagi nilang ginagawa, mga kapatid, ay isisi sa Pilipinas ang lahat ng mga nangyayaring tensyon na nangyayari, mga tol, dito sa West Philippine Sea. Kahit yung pagbangga nila, mga tol, Pilipinas ang sinasabi nilang bumangga, Pilipinas ang paulit-ulit nilang sinasabing nag-provoke, diba? At yung pagpapapasok daw ng Pilipinas na mga external forces like Japan, Australia, Canada, Amerika, particular, mga tol, yun daw ang nagpapalala at nagdudulot ng tensyon dito sa West Philippine Sea, mga tol. Yan ang ating bibigyan ng reaksyon ngayon, mga kapatid. Mula rito kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Napahiya ang China sa ASEAN. Tapos ngayon nagbabait-baitan tong si Mao Ning kay PBBM. Hindi raw China ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Normal naman nilang ginagawa yan pabiktim, mga tol. Ganun sila magpaikot, ganun sila mang-gaslight, no? Kundi ang panghihikayat ng Pilipinas ng external forces. Hindi naman raw sinisisi ni Mao Ning si Pangulong Marcos dahil ayaw raw ng China ng gulo in the first place. Yes, ayaw raw ng China magkainitan. Samantalang ang pinakabago ngayong insidente, mga tol, no, ginit-git ng Chinese fishing militia vessel, mga tol, yung barko ng BIFAR. Ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng mga tensyon, mga tol, pero iba yung sinasabi nila sa mismong ginagawa nila, mga tol. No? At ang bilang patunay dyan, mga tol, kahit nakitang-kita yung actual na pagbangga nila sa mga video, tinutumbok nila yung mga barko natin, mga tol. Kapag nagpapamedya na sila, kapag nagsasalita na si Mao Ning, baliktad na ang kwento, mga tol, iba na. No, Pilipinas daw ang bumangga sa kanila, Pilipinas daw ang gumitgit, Pilipinas daw ang patuloy na nagpo-provoke sa kanila at sila naman daw ay umaaksyon lang ng naaayon sa batas. Diba? Alam na natin, mga tol, yung mga technique nila. Diba? Katulad na lamang, diba, yung nangyari dun sa BRP Teresa Magbanwa. Kitang-kita, mga tol, binangga nila sa likod, binangga nila sa unahan, umikot sila, tinumbok yung tagiliran, butas ang barko ng Teresa Magbanwa. Anong nangyari pagkatapos? Ang report nila, tayo daw yung bumangga sa kanila. Napakasinungaling, di ba? At bukas pa ang China at inalok pa nito si Pangulong Marcos na makikipag-usap. Open pa ang China na pumunta sa Pilipinas para daw makipag-ayos. China and the countries concerned in the South China Sea have the capability and wisdom to settle their differences through consultations and jointly control the situation at sea. Inuunahan agad-agad nila ng action yung mga ganyan mga bagay 有智慧，通过对话协商妥处分歧，共同管控好海上局势。 The increasingly military deployment and activities in the South China Sea by the US, and a few other non-regional countries stoking confrontation and creating tensions, di ba? Are the greatest source of the instability for peace and stability in the South China Sea. Sinisisi, mga tol, ng China yung Amerika at ng iba pang mga non-regional countries daw stoking confrontation and creating tensions, di ba? Mga tol, wala ngang tension kapag naglalayag ang Pilipinas kasama mga ibang bansa, kasama ng US, kasama ng ibang bansa, Japan, Australia. Wala nga nangyayaring tension, mga tol, diba? Payapa nga kapag nagkasagawa tayo ng mga joint military exercises, wala nga tension Nangkakaroon ng tension kapag naglalayag mag-isa ang mga barko natin. Kapag wala tayong mga big brother na kasama, andyan ang China, mga tol. Tirahin ka ng laser, buntutan ka, gitgiting ka, water cannon ka. Yun ang tension na nangyayari, mga tol. Yun ang katotohanan. Diba? Na pilit na pinapasinungalingan itong aling to. 国家在南海升级武力部署和军事活动，
挑动对抗、制造紧张，才是南海 Grabe, hindi nila magsinungaling, no? 地区南海和平稳定最大的不稳定。 Ayaw ng China ng gulo, di ba? Pero parang taliwas yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagwa-water cannon ng Chinese Coast Guard. Ano? Nakakita ka na ba mga tol? Habang naglalayag ang Pilipinas kasama ang Amerika, biglang susulpot ang barko ng China at iwa-water cannon tayo o kaya gigit-gitin tayo. Di ba? Walang nangyayaring ganun. Nakamatsyag nga lang sila mula sa malayo ni. Bubuntot sila pero hindi na sila makakalapit mga tol. Ganun lang ang ginagawa nila na hindi nga sila nagre-radio challenge eh. Pero tingnan nyo kapag mag-isa lang ang Pilipinas, walang kasamang ibang bansa o di ba? Radio challenge na, didikit pa sila, haharang pa sila, mangwa-water cannon pa sila, mangbabangga pa sila. Sunod-sunod mga tol, sino gumagawa ng tensyon? O di ba? Papaniwala ka pa ba sa mga sinasabi nila? Hindi pa nga si PBBM agad na tinanggihan ang alok ng Chinese Foreign Ministry. Ayaw ng Pilipinas magkagera. Pero kung hindi papauwi ng China ang lahat ng barko nila, wala daw na pag-uusap na mangyayari. Malinaw raw ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea issue. Paatrasin muna ng China ang lahat ng kanilang barko. Hayaan mangisda ang mga Pilipino, tsaka tayo mag-usap. Well, first of all, I don't agree that this is just a talk shop. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. And we, once again, as I have always strived to do, made our position clear, the Philippines' position clear, on how we see our sovereignty, our territory, our sovereign rights, and how we must be allowed to exercise them. At kung hindi papatrasin ng Chinese ang lahat ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea, mananatili raw ang presensya ng Pilipinas at US sa South China Sea. Hindi rin raw magpapauto si PBBM sa gusto ng China, paalisin daw ang Amerika bago mag-usap. Lahat ng paraan gagawin ng Pilipinas, mapalayas lang ang China sa ating teritoryo. I have come to the conclusion there's no silver bullet here that will solve the problems immediately. So we have to just manage it so that there's no conflict, that it does not erupt into a hotter confrontation than it already is. So Tama naman dyan si PBBM, di ba? Walang biglaang solusyon na magpapatigil niyan. Lagi nga natin sinasabi sa mga reaction video natin. Actually, wala sa Pilipinas ang bole, di ba? Nasa China mga tol, nasa sa kanila ang solusyon para magkaroon ng kapayapaan at kaayusan dito sa South China Sea. Kailangan lang talaga nilang kumilala sa batas. Kailangan lang talaga nilang sumunod sa batas. Yun lang talaga ang problema mga tol. UNCLOS 1982 ayaw nilang kilalanin. Kahit na nakapirma sila dyan, sinabi na nga ang Pilipinas may 200 nautical miles exclusive economic zone. 70 nautical miles pa lang nandoon na sila eh. 30 nautical miles pa lang humaharang na sila mga tol eh. Diba? 2016 arbitral ruling, napawalang bisa yung claim nila. Hindi daw nila tatanggapin, hindi daw nila kikilalanin. Okay, fine. Wag niyong kilalanin, wag niyong tanggapin. Pero hindi pa doon sila natatapos eh. Andun pa rin yung pagpapalayas nila sa mga barko ng Pilipinas na nagdudulot ng tensyon. Eh kung hindi nila gagawin yun, eh di sana walang problema, no? Nagkakasalubong lang yung barko natin, barko nila. Sige, kakasalubong tayo. Nagkakasabay tayo maglayag, okay. Pero ang ginagawa kasi nila mga tol, binabangga tayo. Diba? Tanong, nagdudulot ba ng tensyon yun o hindi? Siyempre, yun ang nagdudulot ng tensyon eh. Anong gagawin natin? Hingi tayo ng tulong sa malalaking bansa, sa malalakas na bansa para protektahan tayo. O, ngayon, yun ang sasabihin nilang simula daw ang nagdudulot ng tensyon. Eh, di ba sila yung number one? Napakasinungaling talaga eh. What we in the Philippines' approach to maintaining and to protecting our sovereignty is to keep a presence. Basta't meron tayong barko doon, meron tayong mangingisda, meron tayong presence doon sa bawat lugar. Ngayon, kaso mahina yung strategy na yun, di ba? Tapos, bukod dun sa mahina na nga yung strategy na yun, napakaunti pa ng presensya natin. Kumpara sa kanila, ang presensya nila, daan-daan, tayo ilan. Diba? Ayaw pang suportahan. Meron proposed budget, hindi pa inaprubahan. Kung meron mga mangyayari na
ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard, we'll just have to deal with it. But nonetheless, whatever happens, we will maintain that presence. Ang deal natin, tanggapin yung mga water cannon nila, pagbanggain tayo, tuloy-tuloy lang tayo. Ganun tayo makipag-deal. Tapos media natin, panibagong pangaharas ng China, ganyan-ganyan. Ipapakita natin sa buong mundo. Ganun ang nagagawa lang natin, mga tol. Pero hindi natin kaya makipagsabayan sa kanila kasi para sa atin, mahilig mag-overthink baka pagmulan ng gera. Samantalang hindi naman nagkakaroon ng gera yung ibang bansa na talagang pumapalag sa mga Coast Guard ng China. Hindi na magpapaw. Kasi hindi lang naman Pilipinas ang nakakaranas niyan . Japan, 'di ba? Indonesia, Vietnam. Pumapalag naman sila pero hindi naman nagsisimula ng gera. Tayo nag-overthink lang talaga tayo. Oto si PBBM katulad nung iba dyan. Magkagulo na lang kaysa isuko ang West Philippine Sea sa mga Chinese. Wag naman magkagulo na lang, wag naman. Ang tanong, papayag kaya ang China na itras ang kanilang mga barko? Ano sa palagay nyo? Pero syempre hindi. Ikomento sa baba ang inyong salog. Syempre hindi papayag yan. Tagal na yan . Napakatagal na. Kaya nga sana yung ipinupush ni PBBM na Code of Conduct, sana maipush yun, mga tol. Kaso yung ibang mga leader, yung ilang bansa rito sa ASEAN region, bulag-bulagan pa. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.